So ayun guys, good morning. Ayan. Samahan nyo ako, bababa tayo sa ilog. Mangunguha ako ng kangkong. Ayan, para makaminos tayo sa gastos at syempre makatipid. Buti na lang at malapit sa ilog, may mga tanim na mga gulay at pwede tayong manguha. Ayan, tara, baba tayo. Samahan nyo ako sa pangunguha ng kangkong. Ayan, so nakikita nyo guys, ano ba tong kulay ng ilog ngayon at naging kulay kape gatas. Ayan, kaya kung wala kayong mga kape, tali kayo dito at nang magkape tayo dito sa ilog. Charis, ayan. So ayan guys, nandito na tayo sa tabi ng ilog at manguha na tayo ng kangkong. Ayan, maaga pa at naglalaban na ang ale na nasa tabing ilog, kasama niya pa ang kanyang John Makis. Ayan, hello, good morning. So, ayan. Ayan, samahan niyo ako guys. Dahil wala nga sa akin magbibideo, dahil nga busy at saka nasa school yung aking mga chonakis. Kaya, nilagay ko lang yung aking cellphone sa tabi ng bato para lang makuhaan ko ang sarili ko habang kumukuha ako ng kangkong. Ayan, kita nyo naman, maraming kangkong, kaya kung bibilihin mo rin itong mga marin ako, alam nyo naman, mahal din ang gulay dito sa Bulacan, kaya buti na lang talaga at malapit kami dito sa ilog at makalibre na rin kami sa mga gulay-gulay, kasi meron kasi dito mga tanim na mga gulay-gulay yung kapitbahay namin, at syempre nagtanim na rin ako para just in case naman na lumago na yun at meron na rin akong sariling haharbisan ng mga pananim. Kaya mas mainam na yung may mga sarili tayong tanim sa ating bakuran para hindi na tayo bumibili kahit sa mga gulay man lang, maka minus tayo sa panggastos. Kaya alam nyo mga mare, itong kangkong na to, syempre maraming memories to sa akin, lalo na sa Bicol. Ganito, nangunguha din po kami noon ng mga kangkong ng mga kababata ko at ibinebenta po namin yun. Opo, tama po kayo nang narinig. Madiskarte rin kami nung mga panahon na yun. Nung mga bata kasi kami noon, talagang mahilig po kami manguha ng mga gulay at binibenta po rin namin yan sa mga nagtitinda ng gulay sa palengke. Tinatali-tali po talaga namin tong mga kangkong at dinadala namin sa palengke. At kapag naibenta na namin, syempre meron na kaming sariling pang bili ng aming pagkain. Nakakabili na kami ng merienda na hindi namin kailangan manghingi pa sa aming mga magulang. Ganon po talaga mga bata noon. Talagang mga madiskarte, Diyos ko. Para po sa ngayon talaga, pahirapan pa ang mga bata ngayon utusan, Diyos ko. Samantalang kami noon, hindi na kailangan utusan. Talaga namang kusa na namin ginagawa, pati paggawaing bahay, pagluto, paglaba. Ngayon ako na Mariosep, iba na talaga. So yun guys, dahil nakakuha na ako ng kangkong, eto packet na ako ulit at para iluto tong aking nakuhang kangkong. Ayan, nakipagchika pa talaga ako sa mga kabataan dito. Ayan yung mga kapitbahay namin, yung anak ng kapitbahay namin yan, masisipag na bata na dinidiligan ng kanilang mga pananim. Ayan, dali na akyat tayo, napakahirap talaga umakyat dun sa dinadaanan na yun. At eto na nga mga mare, hinugasan ko na nga itong kangkong na aking nakuha para ito ay aking lutuin para naman makakain na kami mamaya. Ayun lamang at hanggang dito na lang itong aking video. Maraming salamat sa pagsama sa pagkuha ko ng aking ng gulay ng kangkong. Kaya kung natapos nyo itong aking video, thank you so much at God bless all. At kung hindi pa po kayo nakafollow sa akin, pakifollow na rin po ako at pasubscribe para po makagawa pa tayo ng mas marami pang content. Ayan lamang. Naway makatulong itong aking video at maging inspirasyon sa inyong lahat.